nakikita po natin bakit nagkaganito ang ating bansa. Bakit masyado ang tao naging corrupt? Minahal ang pera. There is a saying that wealth is the slave of a wise man, the master of a fool. Sigaw nga po tayo, Pilipinas para kay Jesus! Pilipinas para kay Jesus! One more time, Pilipinas para kay Jesus! Pilipinas para kay Jesus! One last time, Pilipinas para kay Jesus! Pilipinas para kay Jesus! Ising We will shine! We will shine, O Lord God! We will shine, O Lord God! And we will declare, O Lord God, your victory, O Lord God, upon, O Lord God, this land, O Lord God, upon the Philippines, O Lord God, kagaya po, O Lord God, ng sabi mo, O Lord God, Father, ng sinigaw ni Gideon, O Lord God, for Gideon and for Christ, but now, O Lord God, for Philippines and for Christ, O Lord God, we declare, O Lord God, this Philippines, O Lord God, is for Christ, O Lord God. Salamat, O Father, truly. Father God, salamat po, Lord God, sapagkat ikaw, O Diyos, ay kasama namin. That Christ, O Lord God, is living in us, O Lord God. Christ is in us, O Lord God, sa bawat isa sa amin, sa iyong mga anak, na iyong tinawag at iyong pinili, O Lord God. Kami, O Lord God, Father, kami, O Lord God, Father, ang inaasahan mo, O Lord God. And now, Father God, we will shout the victory. Sige po, let us all shout, Hallelujah! 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 For Philippines and for Christ! Hallelujah! 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 Thanks be to you, Father! Hallelujah! Give God all the praise, honor, with our clap offering to God! Hallelujah! In Jesus' name, amen. Amen. Sigaw nga po tayo, Pilipinas para kay Jesus! Pilipinas para kay Jesus! One more time, Pilipinas para kay Jesus! Pilipinas para kay Jesus! One last time, Pilipinas para kay Jesus! Pilipinas para kay Jesus! Isigaw! 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 Shout hallelujah! Thank you, Father. Hallelujah! Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Meron po bang kayang gawin ng Diyos? Amen! Meron na siyang ginawa at meron na siyang tinapos. Amen. Amen! Hallelujah! Hallelujah. Let it be established. The faith, the faith, the faith, the faith, the faith, the faith. Out of nothing, you can create something. Anything can happen. Do you believe anything can happen? Sa kaibuturan ng ating puso, lumalabas ang kasamaan o ang kabutihan. At tayo po ay araw-araw na lumalaban sa laman at sa espiritu. At naniniwala po tayo na kapag tayo ay pinagharian ng Diyos, tayo ay magtatumbay sa ating espiritual na labanan. At sa gabing ito, naniniwala ko ang Diyos ay may gagawin sa ating buhay. Amen po ba?
For evil to triumph is for good men to do nothing. Ito po ay nakalagay din sa aklat ni James, James chapter 4 verse 17, that God doesn't want passivity, and that is why we are here. I am here and you are here. We are all here upang gawin natin ang ating responsibilidad, ang ating duty bilang mga Kristiyano na ipanalangin ang ating bansa. This is a call to actions, an important and a powerful reminder of the importance of moral courage and active participations to counteract injustice and create a more just society. So we need to know the truth so that the truth will set us free. But the real problem is our heart. And based on the 10 commandments, sinasabi ng Diyos sa 10 utos, you shall not covet anything from your neighbors or your neighbor's wife. It exposes, it stated the conditions of the heart of the humankind. That we are born like this. Ang sabi nila, nakasanayan na natin ang mga bagay na ito. At nagugustuhan natin. At atin itong tinatanggap. We are born, we are blessed, and we are benefited. And this is the reason the problems creep into our nation. Ang problema talaga ng tao, ang puso. For where their treasure is, there their heart will be also. So God reminded us, ang Diyos nagre-remind sa atin na sabi niya sa aklat ng Matthew, chapter 22, verse 37 to 39, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and love your neighbor as yourself. So kailangan nating mahalin ang una sa lahat ang Diyos. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ito ay yung utos ng Diyos. At mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Loving God with all your heart, it means having a deep emotion, connection with Him. And it involves our feelings, our desires, our passions. It means prioritizing God above all else and letting His love guide your emotions or guide your emotions and decisions. Naalala ko po, nakikita po natin bakit nagkaganito ang ating bansa. Bakit masyado ang tao naging corrupt? Minahal ang pera. There is a saying that wealth is the slave of a wise man, the master of a fool. Sa lahat ng mga pangako ng Diyos na nababasa at naririnig natin, kailanman hindi natin narinig ang Diyos na nangako na bukas magigising pa tayo. Walang taong nakakaalam bukas sa makalawa kung siya po ay gising. Anong may pagmalaki natin sa Diyos? Ang kayamanan sa mundong ito? Wala. This is the reason God hates to love the world. In 1 John chapter 2 verse 15 to 17 it says, do not love the world or anything in the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life of what you have and what you have done. Palaging pinagmamalaki ng tao. Nandoon na sa kanyang ego. Tulad ni Lucifer. He claimed that he's like God and he will exalt his throne upon the throne of God. Kapag ang tao mayabang, sabi ng Panginoon, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Galit ng Diyos sa mayayabang. Hindi mo mapagmalaki ang mga bagay sa mundo dahil wala kang madadala dito sa mundong ito. Uuwi ka na walang dala at naharap ka sa paghukom ng Diyos. Kaya walang makapagsabi, bukas ay gising pa siya. Walang pangako ang Diyos na ganoon. Pero ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabihin ko sa aking mga anak, naalala ko po, naririnig ko po ng mga taong ito ay nag-aral sa mga prestigious schools. Sabi na ng iba, nag-aaral sa magagandang mga paaralan. And the people always look
doon sa tinatawag nating academic excellence. Nang nakakuha ang aking mga anak ng most ni Bishop Angel, kailangan natin si Jesus. Bansang Pilipinas, kailangan natin si Jesus. Hindi natin kailangan pabagsakin ang ating kaaway sa pamagitan ng mga armas o kung ano man. Our real battle happens in the spiritual realm. Tulad ng sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 12, that our real battle is not against flesh and blood, but against rulers, principalities, and power of this world. Hallelujah! Ang tunay na labanan na nangyayari sa amin. Sabi nga ng Panginoon, if God is with us, who can be against us? Ang laban na ito ay hindi laban ng tao. Laban ito ng Diyos. Laban sa mga espiritu na kumukontrol sa mga tao. Kung bakit ang mga tao naging gahaman sa salapi? Sapagkat hindi nila tunay nakikilala ang Diyos. Iyon po ang katotohanan. Kapag ang katotohanan ay nalaman ng isang tao, siya po ay mapapalaya dito.